Hi guys! So, kung mapapanood mo tong video na to ngayon, ibig sabihin, na-attract mo din to ngayon. So, this is all about how to change your life in 10 easy steps. Okay? So, itong share ko sa inyo, ito yung na-discover ko before through my experience and through my mentors. So, anyway, let's get it on, girl. So, kung gusto mong baguhin yung life mo in a span of 1 year, ito yung share ko sa inyo na kailangan i-apply nyo talaga. Like, practical application in your life. So, the first step should be clear or be specific on what you really want to do in your life. Kailangan meron tayong ini-aim. Kailangan super linaw nung gusto natin sa buhay para mag-move yung coordination within the mind, the body, and the spirit. So, kailangan alam mo talaga yung gusto mo sa buhay. So, kung doon pa lang sa first step, hindi mo pa alam, mag-focus ka muna doon. Okay? Kasi yun yung pinakamahirap. Hindi lahat kasi ng tao is pinanganak na alam na nila kung ano yung gagawin nila. Merong tao na pagka pinanganak, doktor na kagad yung gusto, engineer, teacher, sundalo, police. Paano yung mga tao na hindi naman alam, di ba? So, yun yung first step. Kailangan alam mo kung ano yung gagawin mo sa buhay mo sa mga susunod na panahon. So, anyway, the second step is be intentional sa social media. Kasi it's very crucial na huwag ka na muna masyadong mag-browse sa social media, especially when you compare your life to other people. Kasi crucial to kasi sensitive yung time na to kasi nga gusto mo baguhin yung life mo tapos tingin ka ng tingin sa buhay ng iba. So, hindi magko-conspire sa universe if lagi mo kino-compare yung buhay mo sa buhay ng ibang tao. So, yeah. Huwag ka muna mag-social media. Like, ano ka muna, kumbaga, kung magsa-social media ka, piling-pili lang na contents yung i-consume mo or hindi ka masyado magbababad talaga. Kasi baka maka-alter yan sa frequency mo or sa subconscious mind mo. So, inaano nga natin di ba? Nire-reset nga natin lahat. So, the third step is kung sino yung lagi mong kasama at lagi mong kinakausap at pinapakinggan, ay nagiging ganun ka rin later on. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. That line is so true, mga mare. And alam ko, madami kayo sa aking chikanes, girl. Pero, yeah, kung sino yung lagi mong kasama, kuwari, 5 kayo. Check mo yung 4 na taong yon. Ikaw yung palima, di ba? Kung magkano yung income nila, kung ano yung type of life na meron tong lagi mong kasama, type of income, type of job, type of career, type of love life, alam mo ba na ikaw yung panlima, di ba? Sila 4. Ikaw yung next. Kung ano yung nangyayari sa buhay ng 4 na yon, ikaw yung sunod. So, check your circle. Maganda ba? In terms sa health, in terms sa money, in terms sa love life, in terms sa career. Maganda ba ang resulta nila? Nakasalalay dyan ang future mo. Kung sino yung lagi mong kasama. Hindi mo pa ako magiget sa panahon ngayon kasi nagsisimula ka pa lang pag-aralan yung personal development. Pero sooner or later, I hope maalala mo tong sinabi ko. Kung sino yung lagi mong kasama, kung sino yung lagi mong kinakausap, pinapakinggan, ay nagiging ganun ka din. Mabilis kasi mag-adapt yung subconscious mind natin, especially kapag lagi-lagi o repetition, no? But anyway, the step number 3, ay tapos na pala tayo. Step number 4 is to read books, no? Or to listen to audiobooks or any content creators or mentors, spiritual practitioners that lifts you up. So, hindi na tayo masyado magbababad sa mga walang sense na contents, kung hindi, more into self-help. Okay? So, pumili ka ng books na babasahin mo this time na talagang makaka-lift up ng frequency mo, magiging positive person ka kapag ka nabasa mo yung books na yon. Pumili ka din ng mga papakinggan mong content creators or mentors, spiritual practitioner, kasi
Iba kapag kami nagga-guide sa'yo eh. Compare sa para kang ligaw na langaw dyan, girl. Padapo-dapo ka kung saan-saan. Iba kapag may guidance. Okay? Pero yung mentor and everything, ma-attract mo naman yan, no? You just have to pray to God na makapag-attract ka ng tamang mentor, tamang coach, tamang teacher na mag-guide sa'yo sa journey. Kasi for me, mentor is very important. Kailangan may mentor ang bawat tao. Parang sa isang tao, pwede kang madaming mentors eh. Kasi ako, madami din akong mentors. Pero sa iba't ibang aspect yan. So, nasa sa'yo yon kung sino yung kinukonsider mong mentors. Anyway, 5, nabasa, ano ko na pala yun? Kasama na siya. Oo, panglima yon, panglimang ano yung process. Panglimang tip yung magkaroon ka ng mentor. And then 6 is magkaroon ka ng solid support system or magkaroon ka ng magandang inner circle. So maging matalino ka sa pagpili ng mga taong makaka-access sa'yo at magiging kaibigan mo kasi yung frequency nga nila is later on ma-adapt mo. So pumili ka ng mga taong okay yung energy. Tsaka kasi sa panahon na nanghihina ka, sa panahong negative thinker ka, di man kasi perfect ang energy eh, no? Dadating yung time na yon, inevitable yon. So, yun yung magiging sa'yo, na may support system ka na maganda, positive yung support system mo. Sila yung hihigit sa'yo pataas. Tsaka yung mentors mo in yung books. So anyway, number 7 is learn to say no and have boundaries sa makaka-access sa'yo. Kung lagi kang say yes to everything and to everyone, ngayon babaguhin mo yon. You have to practice to say no. Kasi if binabago mo yung buhay mo at seryoso ka talagang baguhin, may mga pagkakataon na hindi ka na makakasama sa events, sa tambay, sa mga birthday yan, sa mga occasions. Kasi intense yung focus mo at yung willpower mo para mabago yung life mo. So, you will say no to sa mga bagay and activities na hindi nag-a-align sa manifestation mo. Mahirap to ha, kasi usually yung iba gusto lagi may kasama. Pero there's a beauty in being alone. You're alone, but you're not lonely. Kasi kailangan yun eh. Kailangan mong i-savor yung time mo with yourself in order for you to bounce back from everything. Minsan yung sagot ay nasa sa sarili mo lang. Oo, hindi mo mahanap yung sagot sa tropa, sa kaibigan, sa ibang tao, kung hindi sa sarili mo lang. So, kailangan mo ng time para mag-isip. Kaya, you have to say no kapag hindi align sa manifestation mo. So, number 8 will be, you have to practice discipline and be persistent. You have to show up every day. This is so important. May times na nakakatamad, may times na nakakapagod, may times na super sama ng pakiramdam mo, but you need to do everything. Girl, you need to be disciplined. And consistency is the key. Yun 'di ba yung lagi nilang sinasabi, but that is so true. You need to be consistent and disciplined enough to maintain your high frequency. Diyan minsan nagkakamali yung iba. Kasi pagka na-reach na nila yung goals nila, yung dreams nila, yung manifestation, parang nabalik ulit sila sa dati. Hindi nila kayang i-maintain. So, kaya ngayon pa lang, habang nagsisimula ka, i-practice mo yung discipline, yung persistence, and you have to show up every day, regardless. So, ipoposition mo yung sarili mo as if parang beginner ka pa lang. As if ohaw na ohaw ka pa rin sa knowledge, ohaw na ohaw ka pa rin sa wisdom, at hindi mo alam lahat. So, kailangan maging humble ka na hindi mo alam ang lahat. So, you need to show up every day. You need to learn every day. Yes. So, yun yung number 8. So, number 9 is to maintain that burning desire in your heart and take inspired action from it every single day. Burning desire. Kasi hindi ka naman kikilos kung wala kang burning desire. Girl, kaya nga yung number 1, kaya kailangan alam mo yung gusto mo. You have to maintain.
that burning desire. Even if kung ano man yung nangyayari sa external reality or sa present reality, kahit pangat yung nangyayari, you have to maintain that burning desire. As if sa'yo na yon yung mga pangarap mo sa buhay. As if na-manifest na siya. Pero kung titingnan mo yung external reality mo, ang pangat pa nang nangyayari. Hindi mo pa nakukuha yung gusto mo. Pero in your mind and in your heart, in your spirit, nakuha mo na. Nandun yung burning desire. Na alam mong posible eh. So, hindi mo mawawala yon, hindi mo makakalimutan. Lagi mo binubuhay yung alaala ng pangarap mo sa isip mo. So, kapag kaganyan, yeah, it's good. And kaya ka nga magte-take ng inspired action dahil super inspired from your burning desire. Na gusto mo yung bagay na yun, kaya gagawin mo lahat para doon, para mangyari siya sa reality. So anyway, number 10 is you have to do the law of detachment, or yung tinatawag na you have to learn how to let go and to let God to do the work for you. Kasi nagawa mo na lahat, di ba? Nag-show up ka na, ganito, ganyan. Yung mga steps na sinabi ko, nagawa mo na. And the last thing is, you have to let it go. And you ask God for guidance. You ask God for everything. Huwag mo siyang kalimutan. Kasi siya yung higher creator na pwedeng gawin anytime yung gusto mo. So, lagi mo siyang i-consider sa lahat ng eksena mo every single day. You have to practice detachment. As if sa'yo na yon, as if nag-conspire na si God or si universe sa dreams mo. So, hindi ka nagigil, hindi ka na atat, hindi ka na uhaw sa mga manifestation mo. Kung hindi, alam mong sa'yo na yon. And you deserve it in the first place. Matter of time and a matter of frequency na lang na ma-manifest mo siya sa reality. Detachment. Detachment from everything. Hindi ka na magsasana all kasi alam mong malapit na yung sa'yo dumating. Faith. Faith sa sarili at faith kay God. Yun yung last step. So, pero hindi naman yung first step. Pero kumbaga, pinanghuli ko din yun kasi importante din siya. Save the best for last, ika nga. So anyway, I hope may nakuha ka sa video na to. And congratulations in advance for changing your life. Yun lang. Share your stories sa comment section para mabasa natin lahat. Thank you so much for watching. See you on the next one.